Si Mary Jane Fiesta Veloso ay isang OFW sa Dubai. Ipinanganak siya noong January 10, 1985 sa Cabanatuan, Nueva Ecija, isang ina, na mayroong 2 anak. Pagbabalik mula sa Dubai, bago ang insidente, nagtrabaho siya bilang domestic helper sa Dubai, ngunit hindi niya natapos ang kontrata dahil umano sa pang-aabuso, pag-attempt na paglapastangan ng amo. Noong unang bahagi ng 2010, inalok siya ng isang recruiter, si Maria Cristina Tintin Sergio, na magtrabaho sa Malaysia. Pagdating doon, sinabi ng recruiter na wala ng trabaho sa Malaysia. Pero pagkatapos ay inalok namang pumunta sa Indonesia gamit ang isang maleta na ibinigay rin ng recruiter. Veloso umano'y pinayagang maglakbay sa Indonesia bilang bahagi ng proseso ng paghahanap ng ibang trabaho. Noong April 25, 2010, sa Adisusipto International Airport, Yogyakarta, Indonesia, naaresto siya dahil natagpuan sa dala niyang maleta ang 2.6 kilo ng heroin. Noong Oktubre 2010, nahatulan siyang death sentence na firing squad. Noong May 2011, pinagtibay ng Supreme Court ng Indonesia ang hatol kay Veloso. Lagi niyang sinabing hindi niya alam na may droga sa maleta. Ang recruiter na si Maria Cristina Sergio ay sinampahan ng kaso ng human trafficking at illegal recruitment sa Pilipinas. Siya ang nagtulak kay Mary Jane na magtiwala sa trabaho at ipinagkaloob ang maleta. Noong 2015, natakpan siyang kasama ng mga iba pang nahatulan ng kamatayan para sa drug offenses. May iskediul na siyang barilan na reprieve, pero nahinto ito sa huling sandali dahil sa mga legal na hakbang at dahil sa recruiter na si Sergio ay nahuli sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay nagsabi na si Veloso ay biktima ng human trafficking na makatutulong sa kaso niya laban sa recruiter. Noong Nobyembre 2024, inihayag ng Pangulo ng Pilipinas, Ferdinand Marcos Jr., na may napagkasunduan na pagbabalik ni Mary Jane Veloso sa Pilipinas mula Indonesia. Noong Disyembre 2024, dumating siya sa Manila at ipinadala sa Correctional Institution for Women. Sa ilalim ng kasunduan, habang nasa Pilipinas na, mananatili pa rin siyang bilang nahatulan sa Indonesia, ngunit ang gobyerno ng Pilipinas ang may jurisdiksyon sa ilang usapin gaya ng remission, clemency, etc. May petisyon at panawagan mula sa pamilya at mga taga-suporta niya para sa clemency, pagpapatawad o pag-alis ng hatol mula sa Pangulo ng Pilipinas. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na titingnan ng mga legal experts ang clemency request. Mahalaga rin ang papel ni Mary Jane bilang testigo sa kaso laban sa kanyang mga recruiter sa Pilipinas sa usapin ng trafficking at illegal recruitment. Ang malaking tanong ay kung sapat ang ebidensya para patunayan na hindi niya alam ang nilalaman ng maleta. May issue rin sa due process. Di umano'y kulang ang interpretasyon sa prosesong legal at ang karanasan niya sa pagsubok laban sa recruiter ay tumagal ng maraming taon. Bagaman nabawi na ang risk na ma-execute, nananatili ang kanyang pagkabilanggo sa Pilipinas kung hindi mapapatawad o makakamtan ang remisyon. Dumating si Mary Jane Veloso sa Pilipinas noong December 18, 2024 matapos maaprubahan ang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia para sa kanyang pagbalik niya. Dahil sa pag-a-abolish ng death penalty sa Pilipinas, ang hatol niyang death sentence ay automatikong naging life imprisonment. Kasalukuyan siyang nasa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong, Metro Manila. Nagsimula na siyang magsumete ng mga petisyon para sa executive clemency o pardon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ipinahayag ng kanyang pamilya at abogado na umaasa silang bibigyan siya ng compassion o absolute pardon para makalaya at makapiling ang mga anak. Sinabi ng Malacanang na tinitingnan ng mga legal experts ang kanyang mga kahilingan para sa clemency. May mga grupo, lawyers, simbahan, civil society na aktibong nagtutulak para sa kanyang pagpapalaya. Walang opisyal na pahayag na nagpapatunay na naaprubahan na ang clemency niya hanggang ngayon. May pangamba at tanong mula sa kanyang abogado at mga taga-suporta kung bakit hindi pa ito aksyonan kahit na matagal na siyang nasa Pilipinas.